Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa mga katangian ng Pangulong Marcos. Ano daw siya? Statesman, may breeding, hindi daw siya weak leader. Hindi katulad ng isa na palamura, may bloodbath pa, meaning si VP Sara. Ito, sa Facebook reel ni, sino ba ito? Kadadi. Ito, pinos niya. Pakinggan natin. Ang pagiging statesman, hindi yan sign ng pagiging weak. Huwag tayong masanay sa isang leader na puro mura. Huwag tayong masanay sa leader na may kasamang assassin. Diba? Na ang gusto bloodbath. Hindi ganun yung Pangulo. Ibahin natin ang Pangulong Marcos. Statesman to eh. Umaga, may breeding to. Wow, reading. Pero marunong magtrabaho. Wow. So hindi siya sign of weakness. So yun lang yung gusto nilang paratingin. Kasi yun yung gusto nilang gawin at ipakita sa mga taong maaari nila mapaniwala. So don't believe in that words na weak leader ang Pangulo. Okay? Isa pa. Mahinahon, ang pagiging statesman, hindi yan sign ng pagiging weak. Huwag tayong masanay sa isang leader na puro mura. Huwag tayong masanay sa leader na may kasamang assassin. Diba? Na ang gusto bloodbath. Hindi ganun yung Pangulo. Ibahin natin ang Pangulong Marcos. Statesman to eh. Umaga, may breeding to. Pero marunong magtrabaho. So hindi siya sign of weakness. So yun lang yung gusto nilang paratingin. Kasi yun yung gusto nilang gawin at ipakita sa mga taong maaari nila mapaniwala. So don't believe in that words na weak leader ang Pangulo. Mahinahon. Okay. So, ang usapin dito, ang issue, weak leader bang Pangulo? O strong? Sinasabi ni Yusek Claire Castro na yung kanyang pagiging mahinahon is a sign of being statesman. So, ano daw siya? Masipag, basta mabuti ang ginagawa ng Pangulo. Kaya wag daw tayong maniwala sa sinasabi na weak leader ang Pangulo. Okay, unang reaksyon natin dyan or opinion, si Senator-elect Ping Lacson na lang. Aliado nila yan ha. Alyansa. Nanalo siya sa alyansa ticket. Sabi niya, for the president to succeed in his final 3 years, kailangan niya ng bastonero sa kabinete. It's not enough. Yung pure kindness and goodness is not enough. Yan, galing sa mismong aliado nila. Kasi nga, ang pagkakakilala ni Senator Lacson kay Pangulong Marcos, he's so kind, he's so good. Pati si Katunying, natanong niya na, masyado daw kayong mabait. Masyado daw kayong mabait. Anong magagawa ko? Yun ang ugali ko, hindi ko na mababago. Gusto niyo ba akong maging masama? Kaya lang, sinabi ang Pangulo nga, maybe it's better to be feared than to be respected. Nasa crossroad ngayon ang Pangulo. Tinitimbang niya yung leadership style niya na itutuloy ko ba ang pagiging mabait o mag-change style ako para katakutan. Ganon yung ano niya, it's better. Maybe it's better to be feared. Yan ang sinasabi ni Senator Lacson na kailangan niya ng bastonero sa kabinete. Para yung bastonero na yon, yung matapang ba, yung may angas, astig na matatakot ang mga kabinete, even mga congressman, kung ang Pangulo mayroon siyang bastonero, matigil yung pangbabalahura sa budget. O, anong sabi ni Yusek Claire Castro? Hindi na daw kailangan ng bastonero. Si Pangulong Marcos na daw ang magiging bastonero. Well and good. Kailangan natin ng leader na if you cannot be respected, you will be feared. Yung kinakatakutan ka. Mismo ang Pangulang umamin na nahihirapan siyang ipatupad ang kanyang mga gusto. Ano sabi niya sa interview kay Katunying? Na naiinggit siya sa mga kaibigan niyang CEO. Isang salita lang ng CEO natutupad. Siya na presidente, ang hirap daw niyang ipasunod. O anong klaseng leader yun? Statesman pa rin? Hindi na. To me, weak leader. Presidente ka,
hindi mo maipasunod yung gusto mo, kailangan mo pang a lot of convincing. No way! Hindi magsilbi yan. So, it's all about leadership. O, sinasabi ni Yusek Claire Castro na wag daw tayong maniwala na weak leader ang Pangulo. Okay, basihan natin yung eleksyon. Personal ang Pangulo, nangampanya. Nanawagan siya sa Pilipino. Gusto nyo ng mas maliwanag na kinabukasan? Iboto nyo ang alyansa. Gusto nyo ang madilim na kahapon? Ibig sabihin, PRRD term. Iboto nyo ang kabila. O anong nangyari? O di ba talo sila? Talo ang alyansa. Kaya nga nagkaroon ng mass resignation dahil napahiya sila. It's not business as usual anymore. Pakinggan natin ang mga tao na nagsalita through their ballots. Even the local absentee voting ng mga men and women in uniform. Grabe! Not a single alyansa candidate nanalo. Wala, talo lahat. Oh. Ano? Naniwala ba ang mga pulis at sundalo sa Pangulo? No way! Anong ibig sabihin nun? Mahina ang Commander-in-Chief. Hindi nila sinunod. Kasi kung strong leader pa, okay ba ang Commander-in-Chief? Sana ang mga sundalo at pulis, botuhan nila ang kandidato ng Pangulo. Eh bakit ang binoto ng mga pulis at sundalo, karamihan, PDP? Oh, sinong mas gusto nila? Sinong mas strong na leader? PRRD or PBBM? Oh, di balo. Yung resulta, local absentee voting speaks for itself. Kaya dapat magbago ang style ng Pangulo. So, nung nanawagan siya ng mass resignation, pumalakpak ako. Wow, ito na. Nagbago na. Yes! Sana tuloy-tuloy na. Wala, palabas lang pala. Yung statesman, naging statesman. Iyon ang nababasa ko dito sa comments. Stage, palabas. Ilan lang ang sinibak? Iisa o dadalawa pa lang eh. Karamihan, retained o nareshuffle lang. Ang sigurado ko lang, correct me if I'm wrong, DNR Secretary at saka Solgen General, Solicitor General. Meron pa bang ibang sinibak? Sana si Gadon. Oh, statesman. So, kayo mga kaibigan, ano, naniniwala ba kayo na weak leader ang Pangulo? Hey, comment nyo. Statesman ba siya? Mahinahon? Anong mas gusto nyo? Gusto nyo? Yung bloodbath o itong mahinahon na statesman? Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pang tulong sa pangangailangan ng tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig.